Una sa mga balita, umarangkada na sa Senado ang period of amendments kaugnay ng sin tax bill. At kaugnay nito ay naprobahan ng Senado ang ilang pag-amyenda sa panukala. Alamin natin ang mga huling kaganapan mula kay Bianca Piedad na nasa Senado. Bianca? Magandang gabi, Cassie. Tinanggap na nga ng acting chair ng Senate Ways and Means Committee ng si Senator Franklin Drilon ang mga amyenda na iprenesenta ng individual senators para sa sin tax bill. Kabilang sa mga naaprubahan na amyenda ang punto ni Senate President Juan Ponce Enrile na dapat manggaling sa raw Virginia leaf ang 15% ng kabuuang volume ng sigarilyo sa bansa. Hindi ito sinang-ayunan ni Drilon noong una dahil sa itinatakda ng General Agreement on Trade o GATT na sumasailalim sa World Trade Organization. Subalit iginiit na Enrile na ang amyenda na ito ay para sa kapakanan ng mga tobacco farmers sa Hilagang Luzon at hayaan na lang ang WTO na magbigay ng komento o sanction kung kinakailangan sakaling mapatunayan na labag ito sa itinatakdang probisyon ng GATT. Sa huli ay inaprubahan din ito ng sponsor ng bill na si Senador Drilon. Ipinadadagdag din ni Enrile sa pinagtatalo ng panukala ang paglalaan ng 2 bilyong piso para sa anti-smuggling campaign at taasan ito ng 3% kada taon na agad namang tinanggap ng sponsor ng panukala. Kinwestiyon naman ni Senador Joker Arroyo at Senator Ralph Recto ang partikular na paglalagakan ng 23 bilyong piso na kikitain sa sin tax. Idiniin ni Recto na ang bahagi ng kabuang kita mula sa sin tax ay dapat mapunta sa benepisyaryo at programa at hindi parang blank check na gagastusin ng ayon sa kagustuhan ni Numan. Dapat aniyang malaman ng mga tao kung saan gagamitin ang salapi na singil mula sa sin products gaya ng alak at sigarilyo. Niya, ilaan ang 23 billion pesos para sa PhilHealth upang mabenepisyon ang mahigit sa 10 milyong pamilya. Ang 10 milyon naman ay itinalalaan niya sa repair at upgrading ng mga pasilidad sa mga district public hospitals. 100 billion naman ang para sa mga regional public hospitals at 100 million rin ang para sa information campaign ng Department of Health kaugnay na masamang epekto ng alak at sigarilyo. 750 million naman ang ipina-allocate ni Recto para sa unemployment package ng mga magsasaka at iba pang manggagawa ng tobacco at alcohol industry sakaling mawala ng mga ito ng trabaho, habang maximum of 150,000 pesos para sa bawat isang unemployment insurance na ipinalalaan ni Recto. 250 million naman ang nais ng senador na ilaan sa TESDA para magsagawa ng job training sa mga tobacco at alcohol workers upang mabigyan ng mga ito ng pagkakataong makapagsimulang muli ng hanapbuhay. At tinanggap naman ang mga amyendang ito ng komite. Ginit ng senador na kahit hindi man maabot ang 40 billion pesos target na kita mula sa sin tax ay dapat umanong mapaglaanan ng na alokasyon habang kung sobra naman umano ay may ipapasok ito sa National Treasury. Pero ang computation na ito ay effective hanggang 2016 lamang. Kaya ang tanong ni Senator Pansilo Lacson, ano nang mangyari sa budget ng DOH pagkatapos ng 2016? Sagot naman ni Drilon, nariyan naman ang General Appropriations Act at pwede naman sa 2016 na lamang ito pag-usapan. Tiniyak ni Drilon na tatapusin ngayon ng individual amendments at botohan sa plenaryo ng sin tax bill. Kahit nagkaroon nga ng mahabang break upang computin kung tugma sa 40 billion target revenue ni Drilon, ang nasa proposed amendment ni Senator Bongbong Marcos na baguhin ang unitary rate schedule ng buwis sa sigarilyo. Yan muna ang pinahuling balita dito sa Senado. Cassie? Maraming salamat, Bianca Piedad.